Alam mo ba na 70% ng pagkasira ng makina ay nangyayari sa oras ng pag-start nito? Oo, ang ilang segundong iyon kapag pinaandar mo ang iyong sasakyan ay maaaring tahimik na makapinsala sa iyong makina nang hindi mo namamalayan. May mga nakasanayan ka bang nakakasira sa sasakyan? Ngayon, tatalakayin natin ang mga pagkakamali sa pag-start ng sasakyan at kung paano ito maiiwasan para tumagal ang makina. Manatili hanggang huli para makatipid sa mahal na pagkukumpuni. Unang pagkakamali, huwag paikutin ang starter ng matagal. Pag-usapan natin ang pagkakamali ng maraming driver. Ang pagpapanatili ng susi sa start ng masyadong matagal. Mukhang walang anuman, pero mabilis itong nagiging magastos na problema. Ang starter ng sasakyan ay idinisenyo lang para sa maikling bugso. Karaniwan ay hindi lalampas sa 10 hanggang 15 segundo. Ang matagal na pagpapaikot ay magdudulot ng overheating na nagbibigay ng stress sa internal parts at mabilis na pagkaubos ng baterya. Sa katagalan, masisira ang starter na mag-iiwan sa iyong nakatirik at mapapamahal sa pagpapagawa. Ano ang dapat gawin sa halip nito? Kung hindi umandar ang iyong sasakyan pagkatapos ng 5 hanggang 10 segundo, huminto at maghintay ng mga 30 segundo hanggang 1 minuto. Nagbibigay ito ng oras sa starter para lumamig at maiwasan ang overheating. Kung nagpapatuloy ang problema, oras na para hanapin ang sanhi nito, supply ng gasolina, spark plug o mahinang baterya. Tandaan na ang walang katapusang pagpilit sa starter ay hindi nakakatulong, bagkus ay nakakasama pa. Pangalawa, huwag magpaandar gamit ang mahina o hindi maayos na pagkaka-charge na baterya. Ang pagpapaandar ng iyong sasakyan gamit ang mahina o hindi sapat ang charge na baterya ay maaaring magmukhang walang epekto, ngunit sa katotohanan, ito ay pinagmumulan ng mga problema. Ang bateryang mababa ang charge ay nahihirapang magbigay ng kailangang boltahe sa starter na maaaring magresulta sa mahirap na pag-andar o kaya naman ay hindi talaga pag-andar. Mas malala pa, ang isang sirang baterya ay maaaring magdulot ng pagbaba ng boltahe na posibleng makapinsala sa mga sensitibong kagamitang elektroniko tulad ng engine control unit, mga sensor o ang multimedia system. Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi lamang nakakadismaya kundi magastos din ipagawa. Paano may iwasan ang problemang ito? Regular na suriin ang baterya gamit ang multimeter. Ang maayos na baterya ay dapat nasa 12.4 hanggang 12.6 volts kapag patay ang makina at 13.7 hanggang 14.7 volts kapag umaandar. Kung madalas mababa ang boltahe, i-charge na ito o palitan kung luma na. Karaniwang tumatagal ang baterya ng 3 hanggang 5 taon. Huwag itong hayaang umabot sa sukdulan. Maging mapagmatsyag din sa mga babalang senyales tulad ng paghina ng mga ilaw o mabagal na pag-andar ng makina. Ganito magbabala ang sasakyan kung malapit na maubos ang baterya. Ang maayos na baterya ay hindi lang nagtitiyak ng reliability, kundi nagpoprotekta rin sa buong electrical system ng iyong sasakyan. Numero 3, iwasang paandarin ang sasakyan habang nakabukas ang hood. Dahil bukas ang hood, nakalantad ang mga gumagalaw na piyesa tulad ng sinturon at puli. Delikado ito kung madikit ka o ang iba. Iwasan ding mag-iwan ng gamit o dumi sa ilalim dahil maaari itong maipit, makasira sa sasakyan o tumalsik. Bukod pa rito, ang pagpapaandar ng sasakyan habang nagsasagawa ng diagnostic nang hindi ito sinisiguro sa neutral o parking position ay maaaring magdulot ng hindi sinasadyang paggalaw at lalong magpapataas ng panganib ng aksidente. Kung kailangan mong paandarin ang sasakyan nang nakabukas ang hood para sa inspeksyon o pag-aayos, laging siguraduhin na ang lugar sa paligid ng makina ay malinis mula sa anumang kagamitan, basahan o iba pang bagay at tiyaking ang sasakyan ay nasa parking position o neutral na may nakahila na handbrake para sa mga manual transmission. Iwasan magpaandar sa pagpapandaan ng walang paghahanda. Ang pagpapaandar ng iyong sasakyan sa matarik na dalisdis ng walang sapat na paghahanda ay maaaring magbigay ng hindi kinakailangang stress sa iyong makina at transmission. At sa ilang mga kaso, maaaring hindi talaga umandar ang sasakyan. Narito kung bakit. Kapag ang iyong sasakyan ay nakaparada sa dalisdis, maaaring maging hadlang ang grabidad sa pamamagitan ng paglayo ng gasolina mula sa bomba, lalo na sa mga lumang sasakyan o kung mababa ang antas ng gasolina. Maaari nitong gawing mahirap ang pagpapaandar o magresulta sa hindi maayos na takbo ng makina na nahihirapang kumuha ng gasolina.
Bukod pa rito, ang hindi pag-iingat ay maaaring magdulot ng pag-urong ng sasakyan. Paano ito maiiwasan? Siguraduhing mahigpit na nakahila ang handbrake para hindi gumalaw ang sasakyan. Kung mababa sa isang kapat ang gasolina, magpagas muna bago mag-start sa paahon. Sa manual, tapakan ang clutch at preno. Dahan-dahang bitawan ang clutch habang nag-agas para hindi mamatayan o umurong ang sasakyan. Sa automatic, panatilihing nakatapak ang preno habang naglilipat ng gear at dahan-dahang bitawan ang handbrake. Ikalima, suriin ang mga mahahalagang likido bago paandarin ang sasakyan. Ang mga likido tulad ng langis ng makina, coolant o maging ang transmission fluid ay may mahalagang papel sa maayos na pagtakbo ng iyong sasakyan. Kung masyadong mababa ang level ng langis, maaaring hindi na maayos na malubrikahan ang mga gumagalaw na bahagi ng makina na nagdudulot ng pagkiskis ng metal sa metal, sobrang pag-init at posibleng malubhang pinsala. Gayon din, ang kulang na coolant ay maaaring maging sanhi ng sobrang pag-init ng makina na maaaring humantong sa pagkasira ng cylinder head gasket o pagkabitak ng engine block. Para maiwasan ang mga aberyang ito, maglaan ng oras na suriin ang iyong mga fluid bago umandar, lalo na bago ang mahabang biyahe o matapos na hindi magamit ang sasakyan ng matagal. Gamitin ang dipstick para masiguradong nasa tamang level ang langis ng makina. Ang malinis na langis na kulay amber ang mainam. Suriin ang coolant reservoir at siguraduhing malinis ang likido. Huwag ding kalimutan ang brake fluid at transmission fluid na parehong mahalaga para sa ligtas na pagmamaneho. Ang ilang minutong ilalaan sa simpleng pagsusuring ito ay makakapagligtas sa iyo mula sa oras ng aberya at libu-libong euro na gastos sa pagkukumpuni. Ika-anim, mga pag-iingat sa pagpapaandar sa ilalim ng matinding kondisyon ng panahon. Ang pagpapaandar ng iyong sasakyan sa matinding panahon ng walang paghahanda ay maaaring magbigay ng hindi kinakailangang stress sa iyong makina at electrical system at magdulot ng pinsala sa katagalan. Sa matinding lamig, lumalapot ang langis na nagpapahirap sa pag-ikot ng makina at naglilimita sa daloy ng lubrikasyon. Nagdudulot ito ng mas mabilis na pagkasira ng mga panloob na bahagi. Sa matinding init, ang mga bahagi tulad ng baterya at cooling system ay nakakaranas ng dagdag na presyon at ang kawalan ng paghahanda ay maaaring magdulot ng overheating o mga electrical failure. Para maprotektahan ang iyong sasakyan, gumawa ng mga simpleng hakbang na epektibo naman. Sa panahon ng matinding lamig, isaalang-alang ang paggamit ng engine block heater kung ang iyong sasakyan ay nakaparada sa labas sa gabi habang may frost. Nakakatulong ito na painitin ang makina at ang langis para mas madaling mag-start. Siguraduhin din na ang iyong baterya ay puno ang charge at angkop para sa pag-start sa malamig na panahon dahil ang mga mahihinang baterya ay mas madaling masira sa lamig. Sa panahon ng mainit na panahon, pumarada sa lilim o gumamit ng sunshade para limitahan ang pagtaas ng temperatura sa loob ng sasakyan at suriin ang antas ng coolant para maiwasan ang overheating. Hayaan laging umandar ang iyong sasakyan nang naka-idle sa loob ng 30 segundo pagkatapos itong i-start upang maging stable ang lahat ng system lalo na sa ilalim ng matinding kondisyon. 7. Maging mapagmatsyag sa mga hindi pangkaraniwang ingay o mga warning light. Ang mga kakaibang tunog tulad ng pag-click, pag-ingit o pagsipol sa pag-start ay madalas na nagpapahiwatig ng problema sa starter, alternator o baterya. Gayun din, kung ang iyong dashboard ay umiilaw ng mga warning light tulad ng baterya, presyo ng langis o check engine light, sinasabi ng iyong sasakyan na mayroong hindi tama. Ang pagbaliwala sa mga sinyalis na ito at pag-start pa rin ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa mga mahahalagang bahagi o kaya naman ay maiwan kang nakatirik sa daan. Kung nakakarinig ka ng pag-click, suriin muna ang baterya. Maaring mahina na ito o may kalawang na ang mga terminal nito. Ang pag-inggit ay maaring magpahiwatig ng pudpod na starter habang ang pagsipol naman ay maaaring tumutukoy sa problema sa alternator. Ang mga warning light ay hindi dapat balewalain kailanman. Basahin ang iyong manual ng may-ari upang maunawaan ang kahulugan nito at matugunan agad ang problema. Sa ilang mga kaso, mas mabuting huwag na munang gamitin ang sasakyan hanggat hindi ito nasusuri ng isang propesyonal. Numero 8, suriin ang accessory belt bago mag-start.
Tinatawag din itong poly-V belt o serpentine belt. Ito ang nagpapaandar sa mga mahahalagang bahagi tulad ng alternator, power steering pump at air conditioning compressor. Kung ito ay himulmol, may mga bitak o masyadong maluwag, maaari itong maputol o matanggal pagkatapos mong paandarin ang sasakyan. Mawawalan ka ng power steering at hindi gagana ang alternator at sa ilang pagkakataon, maaari itong magdulot ng overheating ng makina dahil sa kawalan ng water pump. Laging maglaan ng oras para biswal na suriin ang belt bago mag-start, lalo na kung matagal na itong hindi napapalitan. Maghanap ng mga bitak, himulmol o makintab at makinis na hitsura na nagpapahiwatig ng matinding pagkapudpod. Suriin din ang tensyon nito. Kapag masyadong maluwag, maaari itong dumulas. Kapag masyadong mahigpit, maaari nitong mapudpod ang mga pulley at bearing. Kung makakita ka ng mga sira o makarinig ng langit-ngit, ipapalit agad ang belt ng hindi nagtatagal. Karamihan sa accessory belt ay tumatagal ng 100,000 hanggang 160,000 kilometro pero mas mabuting maaga itong masuri. Numero 9, painitin ang lumang sasakyan bago bumiyahe. Kung ang kotse mo ay modelo bago ang taong 2000, hindi ito pwedeng paandarin agad gaya ng mga moderno. Ang mga lumang kotse ay madalas gumagamit ng carburetor na nangangailangan ng oras para paghaluin ang gasolina at hangin para tumakbo ng maayos ang makina. Ang pagmamaneho agad ng hindi pinapainit ang makina ay nagdudulot ng hindi matatag na idle, pag-aberya at pinsala. Mahalaga ito lalo sa malamig na panahon dahil matagal dumaloy ang langis para ilubricate ang mga bahagi nito. Laging paandarin ang kotse at hayaan itong mag-idle sa loob ng 30 segundo hanggang 1 minuto bago umalis. Sa loob ng panahong ito, aabot ang makina sa matatag na temperatura ng pagtakbo at magsisimulang dumaloy ang langis upang protektahan ang mga panloob na bahagi. Iwasang biglang mag-akselera habang nagiinit ang makina para hindi mapudpod ang mga piyesa dahil wala pang langis ang mga ito. Kapag regular na ang idle, handa ka na. Ang simpleng gawaing ito ay nagsisiguro ng maayos na takbo at mas mahabang buhay ng iyong sasakyan para magamit mo pa ito ng matagal. Ika-10, palitan ang mga pudpod na spark plug. Ang mga spark plug ay kailangan upang pag-alabin ang pinaghalong hangin at gasolina sa loob ng mga silindro ng makina. Kapag ang mga ito ay pudpod na, maaari itong magdulot ng misfire, mahirap na pag-start o hindi na pag-apoy ng gasolina. Hindi lamang nito ginagawang mas mahirap ang pag-start, kundi nagpapataas din ito ng konsumo sa gasolina, nagdaragdag ng polusyon, at maaaring makapinsala sa iba pang bahagi ng makina sa katagalan. Suriin at palitan ang iyong mga spark plug ng regular ayon sa rekomendasyon ng gumawa. Karamihan sa mga spark plug ay kailangang palitan tuwing 30,000 hanggang 100,000 kilometro depende sa uri nito. Maghanap ng mga senyales ng pagkapudpod tulad ng pangingitim o kitang-kitang pagkaagnas ng elektrod. Kung mapansin mo ang hindi matatag na idle, mabagal na pag-arangkada o hirap sa pag-start, mainam na suriin ang mga spark plug. Ang pagpapalit sa mga ito ay isang medyo simple at hindi magastos na maintenance task na makakapagpabuti sa performance ng iyong sasakyan at makakasiguro ng maayos na pag-start sa bawat pagkakataon. Ika-11, huwag paandarin ang sasakyan ng hindi sinusuri kung may mga kahina-hinalang amoy o tagas. Ang mga tagas ng likido tulad ng langis, coolant o gasolina ay maaaring magmukhang walang anuman sa simula, ngunit maaari itong maging senyales ng mga seryosong problema gaya ng sirang gasket, napinsalang fuel line o palyadong radiator. Ang pagbabaliwala sa tagas ng gasolina partikular na ay lubhang mapanganib dahil pinapataas nito ang panganib ng sunog. Gayon din, ang amoy sunog o matapang na kemikal na amoy malapit sa iyong sasakyan bago pa man ito paandarin ay maaaring magpahiwatig ng mga problemang elektrikal, sobrang uminit na preno o mga sirang piyesa. Laging maglaan ng sandali upang suriin ang sahig sa paligid ng iyong sasakyan para sa mga bakas ng likido at maging mapagmatyag sa anumang hindi pangkaraniwang amoy. Kung makakita ka ng tagas, obserbahan ang kulay at lapot ng likido. Makakatulong ito sa iyo na matukoy kung ito ay langis, coolant, gasolina o iba pa. Agapan ang problema bago pa man paandarin ang sasakyan.
Kung makakaamoy ka ng sunog na goma o gasolina, hanapin ang pinagmumulan nito upang maiwasan ang karagdagang pinsala o panganib sa kaligtasan. Ang mabilis na pagsusuri ay makakatipid sa iyo mula sa magastos na pagkukumpuni at mga posibleng aksidente. Ikalabindalawa, suriin ang sasakyan na hindi nagamit sa loob ng ilang buwan bago ito paandarin. Ang pagpapaandar ng sasakyang matagal na hindi nagamit ng walang paunang inspeksyon ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Maaaring masira ang mga likido, matuyo ang mga seal, at ang gasolina ay maaaring maghiwalay o masira na magdudulot ng mga bara sa fuel system. Maaari ring mawalan ng charge ang baterya at ang kalawang sa mga terminal o ground ay maaaring maging sanhi ng hindi paggana ng electrical system. Kung paandarin ang makina habang may mga sirang piyesa, maaari itong magdulot ng overheating, mga tagas, o kahit malubhang pagkasira. Ano ang dapat gawin sa halip? Bago paandarin magsagawa ng kumpletong inspeksyon. Suriin ang level at kalidad ng langis. Kung ito ay maitim at magaspang, palitan ito. Suriin ang coolant upang matiyak na nasa tamang level ito at malinis. Itest ang baterya gamit ang multimeter, i-recharge ito o palitan kung mababa ang boltahe. Suriin ang presyo ng mga gulong at tingnan kung may mga bitak o mga bahaging patag. Kung ang sasakyan ay hindi nagamit ng higit sa 6 na buwan, isaalang-alang ang pag-drain at pagpapalit ng gasolina o paggamit ng fuel stabilizer additive. Tumingin sa ilalim ng hood para makita kung may mga palatandaan ng mga peste tulad ng mga pugad o mga kinagat na kable na karaniwan sa mga sasakyang matagal na napabayaan. Kapag na-check na ang lahat, paandarin ang sasakyan at hayaan itong mag-idle ng ilang minuto para umikot ang mga fluid at mabantayan kung may mga kakaibang ingay o mga warning light na lalabas. Ang mga pag-iingat na ito ay nagsisiguro ng ligtas at maayos na pag-andar na nagpoprotekta sa iyong sasakyan mula sa mga hindi kinakailangang pinsala at magastos na pagkukumpuni.